Mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at napakaganda po ng mga itinatanong po ninyo at patuloy po tayong nabibigyan ng kaunawaan sa mga salita ng Diyos. At ngayon, patuloy po tayong magbigay po ng paliwanag sa mga nagtatanong. Una po sa lahat, basahin muna natin itong aklat ng Gawa 21:25. Basahin natin. Kung tungkol sa mga hindi Hudyong sumasampalataya kay Jesus, nakapagdala na kami ng sulat sa kanila tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyusan o dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo at iwasan nila ang sexual na imoralidad. Ngayon po mga kapatid ko sa pananampalataya, dahil may nagtatanong po sa atin kung saan ay ang ganitong pinagbabawal ay sa lumang tipan daw. Pero binasa natin ito sa bagong tipan na kung saan yung mga apostolis po ang nagpahayag nito at sinulatan po pati yung mga hindi Hudyo. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. At patuloy natin matanggap ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoon Jesucristo na ating tagapagligtas. Ngayon po, ating basahin ang tanong na galing po kay Marites Cruz. Ito po yung kanyang tanong. Good day po, Brother Owen. Sa pagkakatanda ko po, sabi po ng isang mangangaral na okay lang kumain ng dugo dahil bawal yun sa Old Testament, hindi sa New Testament. Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, dito po sa itinatanong po ni Marites, dahil po meron po siyang nalaman sa ibang nangangaral na pwede daw kumain ng dugo. Yan po ang basihan ng ilang mga ngaral na kung saan ay hindi pinagbabasihan yung bagong tipan. So tayo, pinag-aralan natin maging sa lumang tipan kung ano yung ginagawa ng mga Israelita, maging sa bagong tipan, ang tinatanong po natin dito yung mga Israelita din po. Sapagkat dito po sa aklat ng mga gawa, ang nangangaral po dito ay mga apostoles at yung po mga apostol na yon na pinili ng ating Panginoon Jesucristo ay mga lahing Hudyo. Kaya sinulatan po nila yung mga hindi Hudyo, yung hindi nila kalahi. Ano po ang sabi dito? Pero sumasampalataya naman kay Jesus. Ibig sabihin sumasampalataya, sumusunod sa mga pamaraan at utos ni Kristo. Ito po ang sulat na ipinadala po ng mga apostoles sa mga hindi Hudyo. Ano po ang sabi? Tungkol sa aming napagkasunduan na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. So dito nakita natin yung mga payo po ng mga naunang mananampalataya. Kasi po dapat natin malaman, ang unang mananampalataya ay yung mga lahing Hudyo. At tayo naman mga hindi Hudyo, hindi kalahing mga Israelita, iba yung pamamaraan ng mga hindi Hudyo. Kasi sa kanila nagmula yung patriarka. Yung mga palatuntunan, mga pamaraan at kautusan mula sa Diyos. Ngayon, kaya nagkaroon ng bagong tipan, makasali naman po yung mga hindi Hudyo na kung saan ay sasampalataya, susunod naman sa mga pamaraan at utos ni Kristo. Kaya nga po tayo sumasampalataya kay Jesucristo dahil sa kanyang mga pamaraan at utos na tayo naman mga hindi Hudyo ay sumunod sa kanyang pamamaraan. Malinaw po ba? Kaya yung unang mga pamaraan, ipinagbabawal po yun talaga ng Diyos. Iyan ay nagsimula doon kay Noe. Sapagkat ang alam natin ay ito, basahin natin. Ito po'y utos kay Noe. Dito sa Genesis 9:4. Ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Kanino ito inutos? So babalikan natin yung verse 1. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpaalanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa. At sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusal sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinigay sa inyong kamay. So malinaw po, meron po nang binigyan ng authority
mula doon sa pamilya po ni Noe. May kapamalaan po sila. Saan? Yan po, nakalagay po diyan. Lahat ng umuusad sa lupa. Ibig sabihin, lahat ng umuusad, gumagapang, lumalakad. Ano ho? Ganun din po sa dagat. Ibig sabihin, mga isda o anuman doon, sila po may kapamalaan. Pinamamahalaan si Noe nung panahon nila. Ano ho? Sapagkat yung after ng gunaw, yan po yung utos sa mag-anak po ni Noe. Tuloy pa natin sa verse 3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay maging pagkain ninyo. Yun, gumagalaw. Ibig sabihin, pag hindi gumagalaw, ay mong kakainin. Patay na yun. Ano? Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Ibig sabihin, yung kung paano yung pagkain doon sa mga halaman, gulay, mga prutas, ay pwede pala din kainin. Di ba doon sa halaman, may mga bagay din na pinagbabawal doon kainin. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag binasa po natin itong Ecclesiastes 7:27, para magkaroon po tayo ng comparison. Ano? Titingnan natin yung panahon po ni Eva at Adan kung bakit ang Panginoong Diyos ay nag-utos na doon sa halamanan, yung mga puno, yung mga bunga, pwedeng kainin. Pero doon sa isang puno, ay pinagbabawal na huwag kainin. Ngayon, dito naman sa panahon naman ni Noe, kasi ito po yung after ng gunaw ng mundo sa pamagitan ng baha, ang natira na lang po yung mag-anak ni Noe. At dito muli magsisimula ang tao na kung saan inutusan si Noe na magpakarami, katulad ng inutos kay Eva at Adan na magpakarami. Ngayon, may utos ka ni Eva at Adan na may bawal kainin na puno doon, yung bunga, di ba? So dito naman ka na Noe, may pagkain naman bago. Ang pagkakainin naman nila yung mga hayop, pero meron ding isang bagay na ipagbabawal doon. Kaya ating basahin muna ito para maipaliwanag ko sa inyo ng maayos. Sabi po dito sa Ecclesiastes 7:27, narito, ito'y aking nasumpungan. Sabi ng mga ngaral na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Ngayon, iaagapay natin yung panahon ni Eva at Adan sa panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, inutusan ng Panginoon si Noe na pwede nang kumain ng hayop. Nakita po ninyo? Pero kana Adan, dahil wala pa silang pagkain sa mga bagay na patungkol sa hayop, ang inutos lang sa kanila, kumain sa mga bungang punong kahoy doon sa halamanan. Nakita po niyo, pwedeng kainin. Pero may pagbabawal doon sa isang puno na huwag nilang kakainin. O ngayon, babasahin natin para makita natin kung paano iagapay yung ating binasa dito sa Lumang Tipan sa panahon ni Adan at Eva at iagapay naman natin itong panahon ni Noe. Okay, basahin muna natin sa panahon ni Eva at Adan. Ano ba yung utos ng Panginoon? Basahin natin. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. So malinaw po, may utos ang Panginoon sa tao na makakakain sila kahit anong bunga. Saan? Sa punong kahoy ng halamanan. Ituloy po natin. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So malino po, may ipinagbabawal din doong halaman o punong kahoy, yung bunga, huwag mong pakikialaman yun. Kasi nga po dito sa verse 16, sinabi naman ng Panginoon na kahit anong bunga pwede mong kainin. Nakita po ninyo. Ngayon, kumpara natin doon kay Noe sa panahon naman niya. Puntahan natin. Ano po ang sabi dito? Makakakain kayo ngayon ng mga hayop. Doon sa kana Eva at Adan, hindi sila nakain ng hayop. Tandaan po ninyo, mga halaman lang, mga bunga ng halaman. Lahat pwedeng kainin, mapera doon sa isang puno na ipinagbabawal. At dito naman kay Noe, pwede daw silang kumain ng mga hayop na ibinigay ko ito sa inyo bilang pagkain. Kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo na mga pananim na makakain. Ibig sabihin katulad po ng dati na kanilang kinakain. Kung itutuloy natin sa verse 4 para maintindihan natin. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. So malinaw po,
Baka ibig sabihin ng iba naman diyan na, iba naman yung pagkain doon sa hayop. Kaya nga parehas yung pagkain. Kung may pinagbabawal doon sa pagkain sa halamanan, maging dito sa hayop naman, meron din isang bagay na huwag mong kakainin. Yung lang dugo ng hayop. Kahit anong parte ang kainin mo diyan, kahit bituka, 'di ba, atay, laman, o 'di ba, ilaga mong buto, pwede mo kainin, mapera lang sa dugo. Malinaw po ba? So ibig sabihin, merong isang utos ang Panginoon sa isang hayop, pwede mong kainin. Kahit anong parte ng katawan ng hayop, pwedeng kainin. Pero doon lang sa dugo, dahil nga isimbolo yun ng buhay. Kaya huwag natin pakikalaman. Kaya nga huwag mong kakanin. Malinaw ba sa inyo? Kasi doon sa iba, kung hindi kaya itong unawain, hindi ko naman po kayo pinagbabawalan. Di kumain po kayo, no? So ngayon, magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Diba? So, ganun din po sa pagkain sa hayop at kaya ito po yung ating maiintindihan. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakainin. So, ibig sabihin, kung ano mang parte ng katawan ng mga hayop na yung kainin mo lahat, mapera lang doon sa dugo. Para doon din sa sinasabi doon sa Garden of Eden na kung sanay, pwede niyong kainin ang lahat ng bunga ng halamanan. Pero sa isang bunga na ipinagbabawal, huwag niyong kainin. So, nag-iisa yun. So, dito, para makikita natin, i-compare natin, parang ganun din po, no? Pwede mong kainin ka anong klaseng hayop, pero doon sa dugo, huwag mong kakainin. Ngayon, tanungin po natin itong ating mga nagtatanong patungkol po dito sa ating kapatid na si Marites, na kung saan ay, ito po ba ang inyong napakinggan na talagang ipinagbabawal? So, ganyan din po ba ang paliwanag? So, ngayon, para maintindihan natin, mayroong dalawang klaseng pagkain sa lumang tipan. Unang pagkain nila, mga halaman. Diba? Mga bungang kahoy, mga prutas. Pero doon sa bunga, mayroong isang puno na hindi dapat kainin. Yun ang ipinagbabawal. So literal muna tayo ha, wag muna sa spiritual. Kasi mayroong significant yung sa spiritual. Ngayon, dito naman sa pagkain po ng dugo, bakit yan ang ipinagbawal? Kaya nga, lahat ng lumilipad, gumagapang sa lupa, sa himpapawid, sa lupa, maging sa dagat, ay pwedeng kainin ng tao. Mapere lang dito sa verse 4 na sinasabi, di ba lahat ng may buhay, lahat ng may buhay may dugo yun, pero yung dugong iyon ang bawal kainin. So malinaw po ba? Ngayon, magpatuloy tayo. Kung dito babalikan po natin itong ating binasa kanina sa 21:25, na kung saan ay sinulatan ng mga apostol ang mga hindi Hudyo, para paalalahanan na ang sabi po dito, no? Ano po ang sabi nila? Yung napagkasundoan daw po nila na hindi sila kakain ng mga pagkain na inihandog sa mga Diyos-Diyosan o dugo o karne ng hayop na namatay na hindi tumulo ang dugo. Sa ibang salin, basahin din natin ano po. Ngunit tungkol sa mga hintil na nagsisampalataya ay sinulatan namin na pinagpayuhang sila'y magsiilag sa mga inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo, at sa binigti, at sa pakikiapid. So malinaw po, no? Na kung saan yung pinapaalalahanan ng mga Hudyo, pati yung mga hindi Hudyo, ay huwag kakain ng dugo. Kasi sila ang nakakaalam noon. Sa kanila isinulat yon. Nakita po niyo. Si tayo, makikibasa din sa kanilang mga sulat. May karapatan ba tayong tumutol sa kanilang sinasabi? Kasi sila ang nakakaalam ng pamamaraan at utos ng Diyos. Sa kanila inutos yan. May karapatan ba tayo na sumuway sa kanilang mga bilin? O kayo po. Ako po ay nagsasabi lang po ng katotohanan. Kung ating susundin yung pamamaraan na inutos ng Diyos sa mga apostol, edi dapat natin sundin din. Hindi naman na sinulat yan kung walang patnubay ng Diyos sa kanila. O ngayon, para maintindihan pa natin, balikan lang natin itong 15:20. Ang sabi po dito, sa halip sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyusan dahil ito'y itinuturing nating marumi. Iwasan nila ang sexual na imoralidad at huwag kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. So malino po diyan. So, 2 verses na ang ating binasa. O isa pa, babasa pa tayo. Ngayon, dagdagan pa natin. Dito naman po sa verse 29.
Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong kakain ng dugo. Malinaw po. Huwag kayong kakain ng dugo. Ito po yung bagong tipan. So dito po, sa ating binasa, maging tayong mga hindi Hudyo ay pinagbibilinan po o ibig sabihin, pinapalalahanan tayo na ang sabi po nila, huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Ibig sabihin, tumulo, itapo na yon. Ibig sabihin, ano ba yung sabihin ng dugo? Ngayon, pupuntahan po, nabalikan po natin yung 9 ng Genesis, 9:4, para malaman natin yung kahulugan ng dugo. Pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo, dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. So malinaw po ba sa inyo? No? Ngayon, dahil tinatanong mo yan, makakatulong naman po kami sa inyo kung kayo po ay kumakain hanggang ngayon, hindi po namin kayo para pagbawalan. Yung salita ng Diyos, kung naiintindihan ninyo, yun ang ating susundin. Wala akong sinasabi, pinagbabawalan ko kayo. Hindi po. Kung kayo'y nakakaunawa dito sa mga binasa natin, na kung saan ay matutunan natin, susundin po natin kasi salita ng Diyos yun. Hindi ko sinalita na nanggaling sa aking sarili. Sinasalita ko dahil binabasa ko yung salita ng Panginoon. Ngayon, balikan natin itong verse 29 sa Gawa 15. Huwag kayong kakain ng mga pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Huwag kayong kakain ng dugo o karne ng hayop na namatay nang hindi tumulo ang dugo. Diba? Nakita natin yan? Yan po ang isang bagay na dapat natin malaman. Kung itutuloy po natin, at iwasan ninyo ang sexual na imoralidad, mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito hanggang dito na lang. Nakita po ninyo? Mabuting iwasan ninyo ang mga bagay na ito. Ikabubuti pala ito kung iiwasan natin ang mga bagay na yan. Salamat po kapatid Marites sa inyong katanungan. So sana po naliwanagan po tayo at naunawan po natin yung mga binasa natin. At ngayon, dahil ang ating pong basihan ay nasa kasulatan, mismo ito ay bilin ng Diyos sa mga apostol na isinulat nila para tayong bumabasa, maintindihan natin at maunawaan natin yung pamaraan at utos ni Kristo. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Naway patuloy tayong tamnan ng mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Naway ito ay isang aral na natutunan natin ngayong araw na ito. Patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sapagkat siya nagbibigay sa atin ng understanding sa mga bagay na inuutos ng Panginoon. Ano po? Sumainyo po ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoon Kristo na ating tagapagligtas. Ito po inyong lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po. God bless you po sa inyong lahat.